Yung mga involved po sa flood control, mga kababayan, sa Bicol, noong 2018, panahon ni Digong, kasi di ba bina kami rito po, gustong papanagutin po ni Senator Amy Marcos. Ano niya, Mr. Maravillas? Bumaliktad na si Amy Marcos? Hindi ko alam kung bumaliktad na si Senator Amy Marcos. Pero during the Senate hearing, wala siya doon. Yung investigation kay Digong, committee of the whole yon, subcommittee, lahat pwedeng mag-attend. Ang nag-attend doon, mga kababayan, yung dapat hindi mag-attend, si Bungo, tapos si Bato. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kita ninyo, hindi natin nakita doon si Senator Amy. Dumistan siya. Ngayon, sabi rito sa balita, mga kababayan, dapat anya papanagutin yung mga sangkot dito sa 132 billion flood control funds para sa Bicol. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Balikan natin yung ating kwento tungkol kay Senator Amy Marcos. Dapat daw managot ang mga sangkot dito. 132 billion flood control funds para sa Bicol. 2018, panahon ni Digong. Tapos, sabi dyan po, Senator Amy Marcos sought accountability for the 132 billion flood control funds that have been allotted since 2018 for the Bicol provinces amid heavy flooding in the region during the rush of severe tropical storm Christine. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan, na yung mga minions ni Digong, ang nakikita po yung flood control project ng present administration na 5,500. Pagkatapos, tahimik sila, mga kababayan, ayaw nilang pansinin yung 11,340 na flood control projects during the previous administration. Kaya nga yung tanong natin, ano ba nangyari sa 11,000? Sobra kadoble sa flood control project ng present administration. Ano ba? Coterminous ba yon kay Digong? Inanod ba lahat? Bakit hindi napakinabangan? Kung isipin po, sobra kadoble sa present administration. Di ang ibig sabihin, plus 5,000 plus, 5,500, 16,000 plus, mga kababayan, na flood control projects mula 2016 hanggang 2024. So ano nangyari? So kailangan talaga imbestigahan. Nagsagawa sila ng mga investigation after the heavy flooding doon sa Manila, panahon ng Karina. Ang tanong natin, ano na nangyari sa inyong Senate investigation? Di ba? Wala, lahat lang pang press release. O tingnan natin kung may mangyari dito sa press release ni Amy Marcos. The public deserves transparency on where these funds went. Sabi po ni kahapon ni Amy. It is unacceptable that 132 billion pesos has been designated for Bicol flood control projects, yet communities remain inundated and families are suffering. Tama ka. Mag-sponsor ka na po, Senator Amy Marcos, ng resolusyon. Paimbestigan ninyo sa Senado. Isama na ninyo yung 52 billion na pork barrel fund ni Pulong na ginamit lang sa kanyang distrito. Whereas dito sa Bicol, 24 billion man lang po. Bakit kanya 132 billion itong sinasabi? Noong previous administration po, itong 132 billion for Bicol noong previous administration. Yung 24 billion, mga kababayan, present administration na po. For the 6 provinces na yon. Yan po, Bicol Region, 24 billion, 24.96 billion for 3 years from 2022 to 24. Yan 17 districts, 3 governors, 150 million budget ng party list. O tingnan ninyo.
6 provinces siya. Whereas, i-compare ninyo kay Pulong, sobra kadoble. 24 ito sa Bicol region. Sa district lang ni Pulong, 52 billion in 3 years. So, from 2019 to 2022. Pero yung Davao... Balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Po, binabaha pa rin. Saan napunta? Yan ang tanong ng ating mga mamamayan. So okay ito na mag-initiate kayo ng investigation for public accountability. Sabi ni Aimee, the 2024 General Appropriations Act showed that the Bicol region alone received 31.94 billion this year, totaling nearly 133 billion pesos for flood control efforts over the past 6 years. Malamang itong 31 na billion hindi pa nagagamit kasi ngayong taon pa lang. Tama? Baka nasa planning pa lang ng mga flood control, hindi pa nagagamit yung pondo. Pero yung 2018 na sinasabi ninyo, 132 billion lahat, talagang dapat na imbestigahan yun. So sabi niya, despite this allocation Christine has left the region devastated with flooding at critical levels in inadequate infrastructure to protect affected areas. Marcos called on concerned agencies, particularly the Department of Public Works and Highways, to report on the progress of these flood control projects for accountability. Magsagawa ka ng Senate investigation para mag-report. Pag hindi man yan magre-report. She also back calls for a review of the flood control budget during the Senate deliberation in November of the proposed 6.3 trillion in 2025 national budget. For 2025 national budget, we need effective, well-engineered solution that genuinely address climate-related threats, not outdated responses that continue to put lives, homes, and livelihoods at risk.
Maganda itong mga sinasabi po ninyo, Senator Amy. Pero makukumbinsi kami, baka iboto pa kita kasi parang ayaw na kitang iboto. Kung ipipress mo yung, hindi mo man na-mention dito na magpapaimbestiga ka sa Senado. Tingin ko nito, pang press release mo lang for election purposes. Pero yung mga Marcos loyalists po, na-turn off na po sa inyo. Ayaw ka nang iboto, including me. Dapat kasi bigyan ka ng leksyon ng ating mga mamamayan sa pinagagawa mo sa inyong kapatid na mas mahal mo pa si Digong at saka si Inday. Pinoprotect mo pa si Digong at saka si Inday kaysa sa sarili mong kapatid na wala mang ginagawang mali. Sige lang ang trabaho. O ngayon, ikaw nga Senator Amy Marcos, wala ka pang binibigay na tulong dito sa amin sa Bicol. Buti pa si Erwin Tulfo, nagbigay na ng tulong, pati si Abalos, nagbigay na ng tulong dito sa Bicol. Pero kayo po, yung kapatid mo siyempre, kasi Pangulo, immediately pumunta sa Naga City. At dito sa amin po, abang hindi na siya tumuloy dito sa Albay, at least nagbigay ng 50 million aid, financial aid, sa aming probinsya, and 50 million aid sa Naga City. Ikayo, lahat lang kwento po. O tingnan natin kung anong gagawin ninyo after this press release. Nasabi ninyo, dapat papanagutin, dapat may accountability. Simula 2018, panahon ni Digong, 132 billion pala yung allocation sa flood control. O di magsagawa kayo ng Senate investigation. O ngayon, mga kababayan, sa ibang kwento, naugnay po si Harry Roque. Pinangalanan siya sa human trafficking case. Link to Pogo sa Purak. So sabi dito, case after case, Roque's legal troubles have been mounting. In September, the House Quad Committee held him in contempt and ordered his detention for failing to provide documents related to his growing wealth. Shortly after Roque's arrest order, his wife Myla was also ordered arrested. Since then, Roque has not participated in any Quadcom hearings. Sinira po ni Roque yung buhay niya. Ngayon po, dahil nagtatago silang mag-asawa, malamang maubusan sila ng pera, panggastos mga kababayan sa katatago. Tapos hindi makapaghanap buhay kasi nagtatago nga. All of this dahil po sa kanilang kayabangan. At malamang yun din ang abutin ni Digong, ni Bongo at saka ni Bato. It is just a matter of time. Isabi po sa Bible, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan. Ayan po, ang kayabangan ay humahantong, Kawikaan 16:18. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mamuhay ng may pagpapakumbaba kasama ang mahihirap kaysa sa mamuhay kasama ng mayayabang at makibahagi sa kanilang pinagnakawan. Hindi kayo makinig sa pinakang matalino na nilalang sa buong mundo, si King Solomon. Wala pong antungang mabuti ang sobrang kayabangan. Tingnan ninyo, sa sobrang pagyayabang mga kababayan ni Digong, kahit doon sa Senate hearing, ayun, napaamin siya ni Risa Hontiveros. O ngayon, malamang yung mga statements na doon, yun ang magiging base sa pagpa-file ng kaso laban sa kanya. Yun na ngayon ang pinag-uusapan. At sabi ni Trillanes sa latest report, latest niyang post, yung transcript ng Senado na i-transmit na daw po sa na-receive na ng ICC. O di